Ang $55,000 na drone na ito ay nagpapahina sa makinarya ng digmaan ng Russia. Hindi ito stealthy, high-tech, o maganda. Tahimik na naging mapaminsalang sandata ng digmaan ang FP-MAISA ng Ukraine. Tinatamaan ang mga oil refinery, paliparan, radar station, at pabrika sa loob ng Russia. Mura, mabilis gawin, at halos di mapigilan. Ginagawa ang FP-ISA sa bilis na 200 kada araw. Ang FP-ISA ay nagdadala ng mas malakas na long-range strike para sa Ukraine kaysa sa karamihan ng NATO. Malaking pagbabago ito sa militar ng Ukraine na pwedeng magpahina sa pagsisikap ng Russia sa digmaan. Malinaw nitong ipinapakita kung gaano kalakas talaga ang isang long-range strike drone. Tuklasin natin kung bakit tinuturing ng tradisyonal na doktrinang militar na dapat sopistikado, eksakto, at matibay ang deep strike na sandata. Dahil dito, nabuo ang mga sistemang tulad ng Tomahawk cruise missile na nagkakahalaga ng halos $2 milyong at gumagamit ng advanced na terrain. Kasama na rito ang radar, Global Positioning System, Inertial Navigation System, nabigasyon, at matitibay na elektronikong bahagi na kayang tumagal laban sa electronic warfare. Mukhang makatwiran ang lohika sa unang tingin. Kung tatarget ka ng layunin sa malayo sa likod ng kalaban, kailangan mo ng sandatang kayang mag-navigate sa komplikadong ruta, umiwas sa depensa, lumaban sa jamming, at siguradong tatama sa target. Tumaas ang gastos dahil dinagdagan ng mga inhinyero ang kakayahan ng mga sandata para matiyak ang tagumpay ng misyon. Pero ipinakita ng karanasan ng Ukraine sa Iraniyanong disenyo na Shahad 100 at 36 na ginamit ng Russia na hindi palaging ganoon. Ang makabagong digmaan ay hindi na nakasalalay sa kung sino ang may pinakamaraming pera para gastusin sa isang misil, kundi sa kung gaano karaming murang misil ang kayang ilunsad ng mabilis hanggat maaari. Sa matinding labanan, mas epektibo minsan ang pagiging simple kaysa sopistikado. Ang siya ay nagkakahalaga lang ng $20,000 hanggang $50,000 gawin. Pero milyon ang ginagastos ng kanluran sa mga interceptor para pabagsakin ito. Kahit matagumpay na nadepensahan ng mga puwersa ng Ukranya ang kanilang mga lungsod, natatalo pa rin sila sa digmaang pang-ekonomiya sa bawat labanan. Napansin ng mga Ukranya sa Firepoint na pwedeng gamitin ng Russia ang parehong prinsipyo laban sa kanila, gamit ang murang attack drone sa badyet ng depensa sa himpapawid. Bakit hindi kayang pahinain ng Ukranya ang industriya militar ng Russia gamit ding murang strike platform? Ang sagot ay naging FP-ISA, at ang pilosopiya ng disenyo sa likod nito ay nagpapakita kung bakit minsan mas mainam talaga ang mas simple. Gumawa ang Firepoint ng mahalagang desisyon na naghiwalay sa FP-ISA mula sa mga kakompetensya tulad ng Lyuty drone. Habang ang industriya ng depensa ng Ukranya o Ukroboronprom ay unang ipinakilala ang Lyuty bilang isang multifunctional na plataporma na maaaring magsilbing suicide drone at reusable reconnaissance unmanned aerial vehicle, idinisenyo ng Firepoint ang FP-ISA mula pa sa simula bilang isang single-use na sandata para sa pag-atake. Mukhang maliit ang pagkakaiba, pero binabago nito kung paano ginagawa ang drone. Ang reusable reconnaissance platform ay kailangang tumagal ng daan-daang oras ng lipad. Kailangan nito ng matitibay na materyales, matatag na pagkakagawa, sopistikadong sistema, at maingat na quality control para masiguro ang pagiging maaasahan. Parang pagkakaiba ng ceramic na tasa at disposable na tasa ng kape. Ang isa ay kailangang tumagal ng maraming taon, ang isa naman ay kailangan lang magamit ng isang beses. Kung FP-ISA ay para lang sa isang misyon, pwedeng alisin ng Firepoint ang mga bahagi na di kailangan para rito. Ang resulta ay isang halos nakakatawang simpleng proseso para sa isang sandatang sistemang tumatama sa target na higit 1,000 milya ang layo. Inilarawan ng mga mamamahayag na bumisita sa Firepoint Production Facility noong Disyembre 2025 ang kanilang nakita bilang revolusyonaryo. Simple lang ang fuselage. Gawa ito sa vacuum-formed na plastic at hindi composite material. Ang avionics buy ay hindi eksaktong ginawang aluminum housing, kundi laser-cut na plywood. Ang tangke ng gasolina ay simpleng plastic lamang. Ang makina ay maliit na moped motor na pwedeng i-order mula sa komersyal na supplier. Ang pakpak at buntot ay
kabit sa 6 na carbon rods at ikinokonekta sa fuselage gamit ang tie straps, clamp, at rubber bands. Parang gawa lang ito sa garahe, hindi sa military production facility. At yun ang punto. Gamit ang karaniwang piyesa at simpleng paggawa, nakabuo ang Firepoint ng drone na kayang gawin sa 3 araw ng mga manggagawang hindi na kailangan ng matagal na espesyal na pagsasanay. Ihambing ito sa Western Cruise Missile na kailangan ng buwan ng paggawa, espesyal na pasilidad, at manggagawang may security clearance. Pero dito mas lalo pang naging interesante ang kwento. Bagamat simple ang pisikal na FP, isa ang software at guidance system nito ay kabilang sa pinaka-advanced sa Ukraine. Sa 3,000 at 500 empleyado ng Firepoint, halos 600 at 50 ay inhinyero, karamihan dating sundalo na eksperto sa electronic warfare, resistance, at strike mission planning. Ayon sa ulat, umaabot sa 400 at 75 milyong dolyar kada linggo ang gastos ng kumpanya sa research at development. Ito ay lumilikha ng isang kahangahangang hybrid, isang drone na may pisikal na komplikasyon na parang isang malaking modelong eroplano. Dahil sa navigation at guidance ng modernong cruise missile, kayang lumipad ng FP-1 sa komplikadong ruta, labanan ang electronic warfare ng Russia, at tamaan ang malalayong target kahit pinagdugtong lang gamit zip tie at duct tape. Patunay ito na mas nakadepende na ang makabagong kakayahan ng militar sa software kaysa hardware. Kahanga-hanga rin ang produksyong umaabot sa 200 drones araw-araw. Ang Firepoint ay nakakagawa ng mas maraming long-range strike platforms sa isang buwan kaysa sa nagagawa ng ibang bansa sa ilang taon. Kasalukuyang nakakagawa ang Estados Unidos ng 50 Tomahawk bawat buwan, ngunit bumibili lang sila ng 40 hanggang 60 missile kada taon. Pero ang Firepoint ay nakakagawa ng 6,000 FP-1 drone bawat buwan. Hindi lang ito ibang antas ng dami, kundi isang ganap na naiibang paraan ng paggawa ng militar, kung saan inuuna ang dami kaysa sa kakayahan ng bawat individual na plataporma. Kapag sinuri mo ang estratehikong implikasyon, malinaw ang lohika nito. Gumawa tayo ng simpleng math para makita mong maliit lang ang budget na kailangan ng sandatang ito. Sa dolyar 55,000 bawat unit at 200 unit kada araw, nakakagawa ang Firepoint ng 11 milyon halaga ng kakayahang umatake araw-araw sa isang buwan. 330 milyong dolyar ang ginastos sa long-range attack drone sa isang taon. At halos 4 na bilyong dolyar na strike platform ang lumalabas sa mga linya ng produksyon ng Ukranya. Ihambing sa gastos ng Russia sa depensa sa himpapawid. Ang Russian S-4 na Raan missile ay nagkakahalaga ng 2 hanggang 6 na milyong dolyar. Depende sa variant. Kahit ipagpalagay na 2 milyong dolyar ang bawat pinakamurang S-4 na Raan interceptor, gumagastos ang Russia ng 40 dolyar sa air defense kada isa na halaga ng Ukrainian drone. At hindi pa kasama rito ang radar system, launcher, transport vehicle at pagsasanay ng crew para mapatakbo ang S-4 na Raan battery. Lalong lumalala ito para sa Russia. Hindi talaga ginawa ang S-4 na Raan para sa maliliit, mababagal at mababang lipad na drone. Ginawa ito para labanan ng fighter jet, cruise missile at ballistic missile sa mataas na altitude at malayo. Ang paggamit ng S-4 na Raan sa FP-1 ay parang gumastos ng milyon-milyon para lang pumatay ng langaw. At may bodega ka pa ng mga langaw. Ang depensa ng Russia kontra FP-1 ay nakabatay sa layered system, electronic warfare, at maiiksing abot na air defense gaya ng Panzer S-1. Nagpapatrolya ang mga fighter aircraft at may mga team ng machine gun na mano-manong nagpapabagsak ng drone. Bawat layer ay may gastos at kailangan ng tauhan. Bawat laban, tagumpay man o hindi, ay gumagamit ng resources na kailangang palitan ng Rusya. Kaya dito nagiging matalino ang estratehiya ng Ukraine sa paglikha ng 200 FP, isa drone kada araw. Patuloy nitong nalalampasan ang depensa ng Rusya. Kahit papabagsakin ng Rusya ang 70 sa mga paparating na drone na isang positibong pagtataya, ibig sabihin nito ay may 20 drone pa rin bawat araw na umaabot sa kanilang mga target. Iyan ay 600 matagumpay na pag-atake kada buwan laban sa mga infrastruktura ng militar ng Rusya, oil refinery,
imbakan ng bala, command center, at sentro ng lohistika. Ipinapakita ng pagtutok ng Ukraine sa infrastruktura ng enerhiya ng Rusya ang kanilang kakayahan. Tandaan, 60% ng lahat ng pag-atake ay gawa ng FP-1 lang. Kaya karamihan ng balitang pag-atake ay mula sa simpleng drone na ito. At ang lawak ng pinsala ay talagang kamangha-mangha, sabi ng militar ng Ukraine. Malaki ang pinsalang dulot ng long-range attacks sa kakayahan ng Russia sa pagproseso ng langis at gas hanggang 2025. Paulit-ulit na inatake ang mga refinery sa Ryazan, Tuapse, Nizhny, Novgorod at ilang pasilidad sa Tatarstan. Hindi lang pisikal na infrastruktura ang sinisira ng bawat pag-atake, pinipilit din nitong ilihis ng Russia ang yaman para sa pagkukumpuni, nagpapataas ng insurance, gumugulo sa supply chain, at nagpapakita sa merkado ng enerhiya ng kahinaan ng produksyon ng Russia. Mula sa pananaw ng ekonomiya, kumikita ang Russia ng $200 bilyong taon-taon mula sa export ng langis at gas, na 40% ng pambansang budget. Naaapektuhan ng kapasidad sa pagre-refine ang dami ng produktong petrolyo na maibebenta ng Russia, at mas mahal ang mga na-refine kaysa krudong langis. Bawat porsyento ng nawalang refining capacity ng Ukraine ay ibig sabihin ng bilyong dolyar na kita na wala. Ayon sa ulat, bumaba ng 10% ang kapasidad ng Russia sa pagre-refine dahil sa mga pag-atake ng Ukraine kumpara bago ang digmaan. Ipinapakita nito ang posibleng taunang pagkalugi na 20 bilyon sa export ng na-refine na produkto. Dahil sa tuloy-tuloy na banta ng drone attacks, napilitan ang Russia na ilipat ang air defense systems mula frontline para protektahan ang mga estratehikong infrastruktura. Ang S-400 na baterya na dapat protekta sa puwersang Ruso sa Ukraine ay ngayon nakapuwesto na lang sa paligid ng mga refinery o compound ng bala. Nagbibigay ito ng estratehikong dilema na mahirap lutasin ng Russia. Protektahan ang refinery o mawalan ng depensa sa himpapawid ang mga puwersang Ruso sa unahan laban sa drone at eroplano ng Ukraine. Kapag inuna ang unahan, masusunog ang refinery dahil sa paggawa ng Ukraine ng 200 FP, isa drone kada araw. Araw-araw ding nahaharap ang Russia sa mahirap na pagpipilian. Para maintindihan kung bakit revolusyonaryo ang FP ng isa, kailangan nating itong ihambing sa ibang long-range strike system ng iba't ibang bansa. Simulan natin sa Iranian Shahad, 100 at 36 na madalas ginamit ng Russia sa digmaan at nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 50,000 dolyar. Lumilipad ito hanggang 100 at 10 milya bawat oras. At may warhead na mga 100 libra. Epektibo at mura ito. Kaya napilitan ang Ukraine gumawa ng bagong estratehiyang depensa. Ang FP-1 ay bahagyang mas mahal sa halagang 55,000 dolyar, ngunit nagdadala ito ng higit sa doble ng kapasidad ng warhead na 200 at 50 libra at lumilipad sa bilis na sapat para maabot ang mga target na 1,000 milya ang layo. Mahalaga, ginagawa ng Ukraine ang mga ito sa loob ng bansa sa malakihang produksyon, inaalis ang kahinaan sa supply chain, at nagpapadali ng mabilis na pagbabago base sa karanasan sa labanan. At ang mga alternatibo mula sa kanluran ay mas malala pa sa ilang aspeto. Ang American Switchblade 600 na loitering munition ay nagkakahalaga ng 70 hanggang 80,000 dolyar bawat isa, pero abot lang ng 25 milya at may 65 libra na warhead. Ang Brimstone missile ng British ay nagkakahalaga ng 100 at 50,000 dolyar bawat isa at may abot na mas mababa sa 15 milya. Ang Turkish Cargo 2 loitering munition na nagkakahalaga ng 80,000 ay may abot lang na 62 milya. Ang FP-1 ay mas mura bawat piraso at mas malawak ang estratehikong abot kada ginastos kumpara sa 2 Brimstone missile. Nakakagawa ang Ukraine ng 5 FP, isa drone na abot higit 1,000 milya ang target sa presyong katumbas ng isang Tomahawk cruise missile. Sa halagang 2 milyong dolyar kayang gumawa ng Ukraine ng 36 na FP, isa drone. Mas kapansin-pansin ang paghahambing sa alternatibong sistema ng Ukraine. Ang Lyuti long-range drone ng Ukroboronprom ay nagkakahalaga ng 200,000 dolyar bawat isa
halos 4 na beses na mas mahal kaysa FP1. Bagamat may dagdag na kakayahan ang Lutey dahil sa multi-role nitong disenyo, ipinapakita ng success rate ng FP1. Isa, na hindi naman napapabuti ng mga ito ang bisa ng misyon laban sa mga target. Ang kailangan talagang tamaan ng Ukraine dahil mas mura ang mga sistema. Nagagamit ng Ukraine ang mga taktikang hindi magagawa kung kasing mahal ng Tomahawk missiles na $2 milyong bawat isa. Kinakailangan ng bawat pagpapalipad ang tamang pagpili ng target at sapat na impormasyon para masiguro ang sulit na gastos. Dahil ang FPE sa drones ay nagkakahalaga lamang ng $55,000 bawat isa, kayang magsugal ng Ukraine at gumawa ng kalkuladong mga panganib. Maaari silang umatake sa mga target na biglaang lumilitaw, magsagawa ng mga kasunod na pag-atake upang tapusin ang mga nasirang pasilidad, at gamitin pa ang mga drone para sa reconnaissance by fire upang matukoy ang mga nakatagong air defense system. Ang ganitong paraan ng produksyon ay kabaligtaran ng pag-iisip ng militar sa kanluran ukol sa paggawa ng sandata. Kapag ang Pentagon ay bumubuo ng bagong sistema ng sandata, karaniwan, may mga taon ng pagkuha ng requirements, pagbidding, paggawa ng prototype, pagsusuri, at unti-unting pagtaas ng produksyon. Ang Firepoint ay nakagawa ng 200 drones araw-araw. Sa loob ng 3 taon gamit ang mga prinsipyong hindi karaniwan sa tradisyonal na depensa, mga kontratista. Gamitin ang mga komersyal at readily available na bahagi hanggat maaari. Bigyang prioridad ang bilis ng produksyon kaysa sa pagiging perpekto. Tanggapin na may ilang drone na mabibigo at kailangang mabilis mag-iterate base sa labanan. Gumagana ito dahil nasusubukan ni Firepoint ang maraming drone araw-araw sa totoong labanan. Kapag may bagong elektronikong pandigma ng Rusya, agad nakikita ng mga inhinyero ni Firepoint ang epekto sa FP1. Sa ilang oras, ina-update nila ang software, tinetesting ang pagbabago, at naglalabas ng bagong version sa ilang araw. Sa kanluran, ang tradisyonal na pagkuha ay tumatagal ng buwan o taon bago maipatupad ang mga update. Ang kakayahan sa distributed manufacturing ay nagbibigay ng isa pang mahalagang kalamangan. Ayon sa Defense Express, matatag ang produksyon ng Firepoint dahil gumagamit ito ng maraming pasilidad kahit may pag-atake ng Russia. Kahit masira ang isang pasilidad, tuloy pa rin ang produksyon sa iba. Ihambing ito sa paggawa ng Western Cruise Missile, na karaniwang umaasa sa kakaunting mga pasilidad na lubhang espesyalista. Ang mga ito ay magiging halatang target sa isang labanan ng magkatulad na lakas. Pinakamahalaga sa tagumpay ng FP1 ay ang ipinapakita nitong pagbabago sa kalikasan ng kapangyarihang militar. Matagal nang inisip ng kanluraning militar na teknolohikal na kasopistikaduhan ang nagbibigay sa kanila ng kalamangan. Dahil dito, nabuo ang mga sandatang gaya ng Zumwalt-class destroyer na nagkakahalaga ng $75 bilyong bawat isa. Ang Future Combat Systems ay gumastos ng $18 bilyong nang walang naipalabas na operational na sasakyan. At ang Comanche Helicopter Program ng Army ay gumastos ng $7 bilyong. Dati, pinaniniwalaang ang makabagong teknolohiya ay nagpapalakas ng bisa sa labanan. Kaya kahit kakaunti, mas mahusay na kagamitan ay kayang talunin ang mas marami ngunit mahihinang kagamitan. Kaya ng isang F-35 na mangibabaw sa himpapawid kung saan hirap ang maraming lumang eroplano. Kaya ng isang Aegis Destroyer harapin ang mga banta na karaniwang kailangan ng maraming barkong pandigma. Sa mababang intensidad na labanan laban sa kalabang, mas mahina ang teknolohiya. Nanatili ang palagay na ito. Ngunit ipinapakita ng karanasan ng Ukraine na sa mga labanan na mataas ang intensidad laban sa mga kapantay na kalaban na may mataas na teknolohiya, hindi na gumagana ang lohikang ito. Hindi kakulangan sa kakayahan ng advanced na sistema ang problema. Mas mataas talaga ang kakayahan ng F-35 kaysa sa anumang ika-4 na henerasyong fighter jet. Ang problema ay hindi kayang gawin o ilagay ang advanced na sistema sa sapat na dami para maging mahalaga. Kung mataas ang pagkawala at maraming target, isaalang-alang ang estratehikong sitwasyon ng Ukraine. Ang Rusya ay may libu-libong target militar na nakakalat sa teritoryong sumasaklaw sa 11 time zone. Ang mga command post, imbakan ng bala, sentro ng lohistika, paliparan,
sangandaan ng tren, imbakan ng gasolina, mga paggawaan ng pagkukumpuni, sentro ng pagsasanay, at daan-daang iba pang target ay lahat tumutulong sa pagsisikap ng Rusya sa digmaan. Ang pagsira o pagdulot ng pinsala sa mga target na ito ay nagpapahina sa kakayahang militar ng Rusya at pinipilit silang gumastos ng mga yaman para sa pagkukumpuni at muling pagtatayo. Kung magbibigay ang Estados Unidos ng dolyar, 1 bilyong halaga ng Tomahawk missiles na nagkakahalaga ng dolyar, 2 milyon bawat isa, posibleng tamaan ng Ukraine ang 500 target. Mukhang malaki iyon, pero may libo-libong target militar ang Rusya. At kahit tamaan ng bawat missile, tatanggapin lang ng Rusya ang pagkalugi at magpapatuloy pa rin. Malilimitahan lang ang estratehikong epekto. Kung 55,000 ang bawat FPE sa drone, ang 1 bilyon ay makakagawa ng 18,181 drone. Kahit ipagpalagay ang malaking pagkalugi dahil sa air defenses at operational na pagkabigo, sapat ang kakayahang ito para paulit-ulit tamaan lahat ng mahalagang target ng militar ng Rusya. Ngayon, malaki na ang estratehikong epekto kahit may konserbatibong pagtataya sa bisa ng air defense. Ang mataas na produksyon ay nagreresulta sa daan-daan o libo-libong matagumpay na pag-atake kada buwan. Walang militar ang makakayanan ang ganoong pagkalugi sa mahalagang infrastruktura at magpatuloy sa opensiba. Lumalampas pa sa Ukraine ang epekto nito. Kung kayang bumuo ng isang maliit na bansang sinasalakay ng long-range strike na kasing husay o mas magaling pa sa malalaking kapangyarihan, posibleng magbago ang pananaw sa mga labanan sa hinaharap. Ipinapakita rin ng pagbuo ng FP1 kung paano naging testing ground ang Ukraine para sa hinaharap ng digmaan. Ginawa ng Firepoint ang maliit na drone gamit ang libu-libong combat missions, patuloy na pag-upgrade batay sa labanan, at advanced engineering para malabanan ang kontramekanismo ng Russia. Makabagong pag-unlad ang thermal signature management ng drone, navigation algorithm na di madaling maapektuhan ng global positioning system jamming, at estrukturang disenyo para sa mass production. Ang desisyon ng kumpanya na gumawa ng sariling solid propellant para sa booster launches ay patunay ng kanilang inobasyon. Mahalaga ang solid fuel boosters sa dispersed launch operations. Hindi nila kailangan ng komplikadong proseso ng paglalagay ng fuel. Maaari silang itago ng matagal na panahon at nagbibigay sila ng mas mabilis na launch cycles. Ngunit kailangan ng espesyal na kaalaman sa chemistry, material science, at safety protocols para makagawa ng solid propellant. Ayon sa Defense Express, dahil sa tagumpay, nasa posisyon na ang Firepoint para gumawa ng ballistic missile. Ito ay nagpapakita ng malaking pagtaas ng kakayahan. Ang mga ballistic missile ay sumusunod sa ibang-ibang landas, kumpara sa mga cruise missile tulad ng FP1, kaya mas mahirap silang salagin. Nagdadala sila ng warhead sa mas mataas na bilis, kaya mas malakas ang epekto ng banggaan kahit hindi gaanong mahusay ang magagawa ng Firepoint na ballistic missile. Dahil sa FP1, magkakaroon ng Ukraine ng kaparehong lakas sa mga regional na malalakas na militar. Pero higit pa sa teknikal na kakayahan at dami ng produksyon, maaaring ang pinakamalaking epekto ng FP1 ay sa psikolohikal na aspeto. Mahigit 1 dekada nang pinalakas ng Russia ang militar nito gamit ang makabagong armas at industrial na kakayahan para sa matagalang labanan. Madalas laitin ng mga propagandista ng Russia ang mahal at di-epektibong sandata ng kanluran at ipinagmamalaki nilang kayang pabagsakin ng depensang panghimpapawid ng Russia ang kahit anong banta. Ngunit narito ang Ukraine, isang bansa na may halos 1/3 bahagi ng populasyon ng Russia at maliit na bahagi lamang ng budget nito sa militar. Nakakagawa sila ng 200 long-range strike drones kada araw at matagumpay na tinatamaan ang mga target sa loob ng Russia. Hindi napigilan ng depensang panghimpapawid, kontra-opensiba, at electronic warfare ng Russia ang operasyon ng Firepoint at FP1. Bawat tagumpay ng FP1 ay nagpapakitang kayang pasukin ang depensang panghimpapawid ng Russia at mahina ang kanilang estratehikong infrastruktura. At may kakayahan ang Ukraine sa industriya para ipagpatuloy ang kampanyang ito ng walang hanggan. Nakakaapekto rin ito sa pananaw ng ibang bansa tungkol sa kakayahan ng Russia, kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa mga industriya ng Russia, at suporta ng mga mamamayang Ruso para sa digmaan. Dito tayo dadako sa marahil pinakamahalagang tanong: ano ang susunod na mangyayari?
Ang Firepoint ay gumagawa ng FP. Isang platapormang inangkop para sa pag-atake sa mahigit 125 milya gamit ang 220,000 warhead. Pinupunan nito ang agwat sa pagitan ng mga tactical na drone gaya ng first-person view systems na abot ay wala pang 15 milya at mga estratehikong sistema tulad ng FP-1 na abot ay daan-daang milya. Binibigyan ng FP, ang mga puwersang Ukranyano ng kakayahang tamaan ang mga posisyon, lohistika at command post ng Ruso sa buong okupadong teritoryo. Ipinakilala ng kumpanya ang FP-5 Flamingo cruise missile, ngunit kaunti pa lang ang detalye tungkol dito. Tila ginagamit ng Firepoint ang mass production na pilosopiya sa mas sopistikadong sistema. Kung makuha nila kahit bahagi ng galing sa produksyon ng FP-1, ang mga cruise missile na may mas mahabang abot, malalaking warhead, or advanced guidance system ay may malalaking estratehikong epekto. Ngunit ang tanong ay kung gagayahin ito ng ibang bansa gaya ng Ukraine. Pinapakita ng FP-1 na mas epektibo ang maraming simpleng sistema kaysa kakaunting sopistikadong plataporma. Ipinapahiwatig nitong dapat muling pag-isipan at buuin mula sa simula ang modelong kanluran sa pagkuha ng kagamitang militar. Sa halip na gumastos ng bilyon-bilyon para sa kakaunting bilang ng mga napakamahal na sistema, marahil ay mas mainam na mamuhunan ang mga bansa sa kapasidad ng produksyon para sa mas maraming bilang ng sapat na mga sistema. Hindi lang ito teorya. May ilang bansa sa Europa na seryosong pinag-aaralan ang drone program ng Ukraine. Ang Poland, Baltic States, at Nordikong bansa ay nahaharap sa banta mula Russia at aktibong naghahanap ng abot-kayang depensa at opensiba. Nagbibigay ang FP-1 ng isang modelo. Alamin ang tunay na misyon, alisin ang komplikasyon, i-optimize para sa mass production, at mabilis mag-iterate ayon sa resulta. May kaba ang mga Amerikanong defense contractor kung magpasya ang Pentagon na kailangan ng 10,000 long-range strike drones kaysa 500 cruise missiles. Ito ay malaking pagbabago sa prioridad ng pagbili at kontratang nagkakahalaga ng daang bilyong dolyar. Ang mga kumpanyang bihasa sa paggawa ng ilang sopistikadong sistema ay dapat magbago para sa mass production. May mas madilim na posibilidad kung kaya ng mga bansang tulad ng Ukraine na paunlarin ang ganitong kakayahan. Kaya rin ito ng iba. Gumagawa ang Iran ng libu-libong Shahad drone bawat taon para i-export. Hindi malayong mangyari na maaari pa nitong mapabuti ang disenyo. Para sa Rusya, maaaring maging napakalaki ng epekto nito. Nakikidigma ang bansa laban sa kalabang kayang tamaan ang mga estratehikong infrastruktura at hindi kayang tustusan ng Rusya ang gastusin sa depensa sa matagalang panahon. Bawat sistemang panghimpapawid na nagpoprotekta sa isang refineria ay isang sistemang panghimpapawid na hindi nagpoprotekta sa mga tropa sa harapan. Bawat rubles sa pagkukumpuni ay hindi nagagastos sa bala o armas. Bawat porsyento ng nasirang kapasidad sa pagpipino ay bilyon-bilyong kita ang nawawala sa export. Hindi rin bumabagal ang Ukraine. Pinalalawak ng Firepoint ang produksyon nito, habang ang ibang kumpanyang Ukrainian ay gumagawa rin ng long-range na sistema. Inaayos ng Ministry ng Depensa ang prioridad sa pagtukoy ng target at pagsusuri ng pinsala. Natuto ang mga puwersang Ukrainian kung aling mga target ang may pinakamalaking estratehikong halaga at kung alin ang mahina laban sa mga pag-atake ng drone. Ayon sa inhinyero ng Firepoint, hindi namin layuning gumawa ng pinaka-advanced na drone, kundi makagawa ng sapat para manalo sa digmaan. May pagkakaiba na maaaring magtakda ng magwawagi sa laban at huhubog sa hinaharap ng digmaan sa mga susunod na dekada. Salamat sa panonood. Para makita kung paano patuloy na nag-i-innovate ang Ukraine laban sa matinding pagsubok, panoorin ang aming video tungkol sa Mongoose Interceptor drone na nagre-revolusyon sa depensa sa himpapawid. Para updated sa mga kaganapan sa teknolohiyang militar, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na pagsusuri